Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang lahat sa lihim na kaharian. Ang loob nito ay isang green mountain na puno ng mga puno at damo. Sa gitna, mayroong isang misteryosong nayon na napapalibutan ng snowy mountains. Lumapit ang lahat sa summit at naisip ni Chubulang na nasa likod ng grupo na ang nayong ito ay tunay na maganda. Tinanong din niya kung bakit wala silang makitang halimaw. Tahimik lang tumayo si Jiang Chen, pinagmamasdan ang magandang nayon. Si Duan Feng, na nakapatong ang kamay sa kanyang baywang, ay nagsimulang tumingin sa nayon at ipinaliwanag sa iba na malamang na ang mga halimaw ay nagtatago sa mga bahay ng mga villagers. Nagpasya siyang hanapin ang bawat isa ng paisa-isa. Maya-maya, bumaba ang lahat mula sa bundok at nakarating sa nayon. Habang naglalakad sila, hiniling ni Duan Feng sa iba na huwag mag-alala at itinalaga kay Chu Bulang ang gawain ng pag-akit ng atensyon ng kalaban at pagharap sa kanila habang siya mismo ang mag-aalaga sa pagharap ng pinsala. Si Yun Xiaoke ang mamamahala sa pagpapagaling at si Jiang Chen at Mo Hankyu ay susunod sa likuran nila. Hiniling niya sa dalawa na huwag mahuli. Nang marinig ito, lahat ay tumugon ng naiintindihan. Sa isang lugar sa nayon, mayroong malaking bato na kung saan nakasulat ang Guaming Village na naglalabas ng isang malakas at masamang aura. Lumapit sa bato sina Duan Feng, Yun Xiaoke at Jiang Chen. Itinaas ni Duan Feng ang kanyang kamay sa langit, sinenyasan silang huminto. Napagtanto niya na ang batong ito ay kahina-hinala, kaya hiniling niya sa kanila na mag-ingat. Ipinaliwanag ni Yun Xiaoke na nakatayo sa tabi niya at hawak ang mahiwagang tungkod gamit ang dalawang kamay, na labis niyang hindi nagustuhan ang kapaligiran ng nayong ito. Napagpasyahan niya na ito ay may madilim na kalikasan. Nanatiling tahimik lang si Jiang Chen at walang sinabi. Nagpasya si Yun Xiaoke na mag-apply muna ng purification buff sa village. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniabot ang kanyang kamay patungo sa langit, at nagsimulang maglabas ng asul na mahika ang kanyang kamay. Nagsimulang kumalat ang buff na inilapat niya sa buong village. Inilapit ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa kanyang mukha, nagsimulang tumingin sa mahiwagang alikabok, at sa isang nagulat na hitsura, naisip na ang buff na ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, dahil hindi lamang nito naalis ang isip ng mga tao, ngunit makabuluhang nadagdagan din ang kanilang mga katangian at lakas. Sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang hangin at nagsimulang mabuo ang ulap ng usok. Nagbago ang kulay ng langit at naging pula. Ang mga ilaw ng bayan ay bumukas at isang masamang enerhiya ang nagsimulang magtipon sa kalangitan. Lumapit sila at hindi maiwasang mabigla at alertuhan ng sabay. Ang masamang enerhiya na ito ay nagmula sa bato. Mabilis itong napagtanto ni Duan Feng at naisip na hindi ito maganda. Tinalikuran niya ang kanyang ulo at seryosong tingin, inutusan niya ang iba na tumakbo. Bago niya matapos ang pangungusap, sinimulan siyang sinisipsip ng bato. Bago mawala, hiniling niya sa iba na lumayo sa bato at binigyan din sila ng utos na tumawag kaagad ng mga reinforcement dahil ito ay isang mutation. Isang makinang naliwanag ang bumaba sa lupa sa itaas lamang ng bayan, na lumikha ng isang mahiwagang hadlang sa paligid nito upang pigilan silang makatakas. Lumitaw ang ilang mga bintana ng sistem na nagbabala sa lahat na ang lihim na kaharian ng Antas 30 na tinatawag na Beautiful Village ay sumailalim sa isang mutation at ngayon ay tinatawag na The Dead Spirit Village. Ang lihim na kaharian na ito ay antas ng bangungot at ang mga kondisyon upang makumpleto ito ay maaaring alisin ang lahat ng undead sa Guangming Village at patayin ang huling boss. Ang sistema ay nag-iwan sa kanila ng isang tala, ang liwanag ay kumukupas, ang kadiliman ay yumayabong, at iyon ay kapag ang pinto sa kaharian ng kamatayan ay sa wakas ay magbubukas. Ang usok ay nagpakalat sa lahat, si Jiang Chen ay na-teleport sa loob ng isang bahay. Habang binabasa niya ang impormasyon ng sistem, napagtanto niya na ang lihim na kaharian ay direktang nagmutate mula sa normal na antas hanggang sa antas ng bangungot, at ang iba ay nakakalat din ng mutation. Hindi niya maiwasang mabigla habang ang isang patak ng pawis ay nahuhulog mula sa kanyang pisngi. Naalala niya na ang lihim na kaharian na ito ay level 30 at nagkaroon ng bangungot na kahirapan. Sa kanyang kasalukuyang antas, ang pakikipaglaban lamang ay magiging masyadong mapanganib. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Duan Feng, kung ang isa ay hindi sinasadyang nahiwalay at natagpuan ang kanilang sarili sa panganib, dapat silang bumalik kaagad sa teleportation point. Nagpasya si Jiang Chen na makinig kay Duan Feng
at nagpa siyang bumalik muna gamit ang teleportation stone. Nang walang pag-aalinlangan sa isang segundo, nilapitan niya ang kahoy na dingding ng bahay at binigyan ito ng isang malakas na sipa na sinira ang mga tabla na gawa sa kahoy. Ngunit sa halip na hanapin ang daan palabas, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid kung saan may mga lampara na nakasabit sa kisami, mga kabaong sa sahig, at sa dingding may larawan ng isang matandang lalaki. Pumasok si Jiang Chen sa silid, at pagkatapos tumingin ng mabuti, napagtanto niya na walang paraan palabas, mga kabaong lamang. Nang makita ito, hindi niya maiwasang malito. Ang matandang lalaki sa larawan ay nagsimulang tumingin kay Jiang Chen at nagsimulang ngumiti. Nagsimula siyang magtaka kung ito ay isang ilusyon. Hindi niya alam kung bakit nakangiti sa kanya ang matanda sa larawan. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumukas ang takip ng kabaong, at nagsimulang lumitaw ang isang taong may matutulis na kuko. Nang marinig ang tunog ng takip ng kabaong, ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang katawan patungo sa ingay at sa nalilitong tingin, nagsimulang magtaka kung ano ang nangyayari. Binuksan ng ilang necromancer ang mga kabaong at lumabas. Nagsimula silang magtitig kay Jiang Chen. Ayon sa system, sila ay level 30 at may mga kasanayan tulad ng charge, decapitate, corrosion, at marami pang iba. Ang kanilang pangunahing katangian ay ang mga ito ay immune sa normal na pisikal na pag-atake. Ang mga necromancer ay nagsimulang lumapit kay Jiang Chen ng mabilis at naghanda sa pag-atake. Nang makita ito, siya ay nagkaroon ng isang nakakasakit na paninindigan, itinaas ang kanyang kamay, at ang kanyang kamay ay nagsimulang bitawan ang poisonous mist ng Little Nine. Habang pinapanood niya ang mga necromancer, na unti-unting lumalapit na may seryosong pagtingin sa kanyang mukha, naisip niya na kung ang mga normal na pisikal na pag-atake ay walang epekto sa kanila, mas mabuting gumamit ng lason. Bago makakilos ang mga necromancer, kumilos si Jiang Chen sa hindi kapani-paniwalang bilis, na pinakawalan ang poisonous mist of Little Nine sa proseso. Sa loob ng ilang segundo, nagsimula itong kumalat sa buong silid. Pagkatapos niyang gawin ito, umalis siya ng bahay, tumalon, at dumaong sa bubong ng ibang bahay. Sa loob ng ilang minuto, lumabas ng bahay ang mga necromancer na hindi nasaktan na parang walang nangyari. Tumayo siya, nagsimulang titigan sila ng masinsinan, at naisip na ang lason ay itinuturing din na isang pisikal na pag-atake na walang gaanong epekto sa mga necromancer. Upang harapin ang mga ito, kailangan niyang umasa sa tulong ng isang salamangkero. Kinailangan niyang humanap ng paraan para makilala si Yun Xiaok sa lalong madaling panahon. Habang siya ay nawala sa kanyang mga iniisip, ang Little Nine ay nagpakita ng kanyang sarili. Hinawakan niya ang kanyang mga kamao at inilapit sa kanyang dibdib. Sinimulan niyang tingnan ang mga necromancer na may gutom na tingin, ibinuka ang kanyang bibig, at habang tumutulo ang patak mula rito, tinanong niya ito kung maaari niyang lamunin ang mga ito. Nang makitang nagpakita na siya at gustong kainin ang mga necromancer, hindi niya maiwasang magulat. Sa isang nalilitong hitsura, tinanong niya siya kung magagawa niyang lamunin ang mga necromancer. Idinagdag din niya na ang devouring ay itinuturing din na isang pisikal na pag-atake. Ang mga necromancer ay nagsimulang lumapit sa bahay, habang ang katawan ni Little Nine ay napapalibutan ng isang malakas na aura. Sinimulan niyang tingnan ang mga ito at ipinaliwanag kay Jiang Chen na kakainin niya ang mga ito para sa kanya, masarap sila. Sinimulan ni Jiang Chen na tingnan ang mga necromancer at binigyan siya ng pahintulot na magpatuloy at subukang kainin ang mga ito, ngunit hiniling din niya sa kanya na huwag itulak ang sarili ng labis. Kung masusumpungan niya ang kanyang sarili sa problema, tutulungan niya itong makatakas. Nang marinig ito, nakakuha siya ng momentum at sa isang mamamatay tao na hitsura, nagsimulang sumulong patungo sa mga necromancer sa pag-aakalang sila ay pagkain lamang. Si Jiang Chen, na nakatayo sa bubong, ay nagsimulang bantayan siya at hindi niya maiwasang isipin na siya ay kahanga-hanga. Bago makakilos ang mga necromancer, nagsimulang gumalaw ang Little Nine sa hindi kapani-paniwalang bilis, tumusok sa kanilang mga katawan, pinutol ang mga ito, at nilamon sila sa proseso. Umupo siya sa lupa, pinagdikit ang kanyang mga tuhod, inilagay ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang pisngi, ipinikit ang kanyang mga mata, at may ngiti, nagsimulang magsaya sa pagkain na parang nasa langit. Para sa kanya, napakasarap nila. Nang makita ito, hindi napigilan ni Jiang Chen na mamangha. Nagsimula siyang tumingin sa kanya na may nagulat na ekspresyon at naalala na siya ay nagmula sa abyss, kaya mahalagang
Siya ay tulad ng isang undead, parehong kabilang sa kadiliman. Ngayong mayroon na siyang divine evolution, maaari siyang lumaki at maging Lord of the Abyss, na ang kakanyahan ay ganap na nalampasan ang mga necromancer na ito. Nang maalala ito, iniabot ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay patungo sa mga necromancer, at sa sandaling iyon, nagsimulang maglabas ng lason na ulap ang kanyang katawan sa Little Nine's poisonous mist. Sinimulan niya itong tingnan at ngumiti dahil kaya niyang lamunin ang mga necromancer. Napagpasyahan niyang oras na para lumabas din ang iba pang mga insekto at kumain ng masarap na pagkain. Ang katawan ni Jiang Chen ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na enerhiya na pinakawalan ang kuyog ng mga insekto. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng utos na maghiwalay at hiniling din sa kanila na mag-ingat na huwag matuklasan ng kanyang mga kasama. Sa isang kisap mata, libu-libong insekto ang lumabas mula sa kanyang katawan at nagsimulang umatake sa mga necromancer. Ang mga insekto ay nagsimulang umatake at lumamon sa mga necromancer. Lumilitaw ang isang window ng sistem upang ipaalam sa kanya na ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ay pumatay ng 3 mababang antas na necromancer na nagbigay sa kanya ng 15,211 puntos. Sinimulan din ng Little Nine na lamunin sila, nakakuha ng 4,602 puntos. Habang unti-unting nilalamon ng mga insekto ang mga necromancer, lumitaw ang isa pang window ng system at binati si Jiang Chen sa pag-level up. Nagpunta siya mula sa antas 17 hanggang sa antas 18, nakakuha ng 1 punto sa bawat katangian at 10 potensyal na puntos. Pumasok muli si Jiang Chen sa bahay. Iniabot ang isang kamay sa gilid, kinulong ang isa pa niyang kamao, sinimulang tingnan ito, at hindi niya maiwasang umiti nang makita niyang napakabilis nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakakuha siya ng mahigit 500,000 experience points at nag-level up. Naisip niya na ang lihim na kaharian na ito ay isang paraiso lamang na iniayon para sa kanya. Ngayong wala ng mga necromancer sa bahay, tumalikod siya at nagpa siyang imbestigahan ang kakaibang litrato ng matanda. Dati, nakangiti ang matanda, pero ngayon ay takot na takot siya at nanginginig sa takot. Nilapitan ni Jiang Chen ang larawan, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, sinimulang tingnan ito, at ngumiti, tinanong ang matanda kung bakit hindi siya nakangiti. Nagpakita ang Little Nine. Sinimulan niyang tingnan ang larawan at ipinaalam kay Jiang Chen na lahat ng nasa labas ay kinain. Sinimulan niyang ituro ang larawan gamit ang kanyang hinlalaki, at may ngiti, pinuri ang Little Nine sa paggawa ng magandang trabaho. Hiniling niya sa kanya na tingnan ang larawan at kung maaari niya itong lamunin. Nang marinig ito, sinimulan niyang tingnan ang larawan na may gutom na tingin. Nang makita ito, lalo pang natakot ang matanda at hindi niya maiwasang manginig. Sa sandaling yon, ang larawan ng matanda ay sumabog sa mga piraso na nag-iwan sa kanila sa pagkabigla. Hindi nila maiwasang magtaka kung ano ang nangyayari. Lumitaw ang isang window ng system. Matagumpay nilang natakot ang level 35 Elite Necromancer Guard. Bilang gantimpala, binigyan sila ng system ng 8,701 puntos ng karanasan. Ang mga piraso ng larawan ay nahulog sa lupa. Nagsimulang tingnan ni Jiang Chen at Little Nine ang mga piraso at medyo nanlumo. Kasabay nito, sa ibang lugar sa nayon, may tumama ng busog sa mukha ng necromancer. Ang taong ito ay walang iba kundi si Duan Feng. Pinalibutan siya ng ilang mga necromancer, ngunit iginuhit niya ang kanyang busog, hinawakan ito gamit ang 2 kamay, kinulong ang kanyang mga ngipin ng mahigpit, at sa isang determinadong hitsura, sinimulan itong iugoy ng malakas na tinamaan ang isa sa mga necromancer sa proseso. Sinubukan ng isa pang necromancer na atakihin siya ng biglaan, ngunit nag-react siya sa oras at gamit ang matalim na tali ng busog, pinutol niya ang kamay nito. Hindi niya maiwasang mapalad dahil mahaba ang busog niya bilang sandata, kung hindi niya kayang harapin ang mga undead na nilalang na ito. Nagsimula siyang mag-alala tungkol sa iba, lalo na si Jiang Chen, na wala man lang level 30. Kung may masamang mangyari, hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang amo. Habang siya ay nawala sa kanyang mga iniisip, isang window ng system ang lumitaw sa kalangitan upang ipaalam sa kanya na ang kanyang kasamahan sa koponan ay pumatay ng isang mas mababang antas ng undead spirit at isang elite na ranggo na necromancer guard ng antas 35. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng 12,161 puntos.
Itinaas ni Duan Feng ang kanyang ulo, nagsimulang tumingin sa bintana ng system, at hindi niya maiwasang mabigla. Nagsimula siyang manginig at nagsimulang magtanong kung ano ang nangyayari at kung sino ang gumagawa nito. Isang kawan ng mga necromancer ang lumitaw at nagsimulang habulin siya. Hinawakan niya ang busog gamit ang isang kamay at nagsimulang tumakas. Mahigpit niyang kinulong ang kanyang mga ngipin at sa seryosong tingin, naalala niya na ito ay isang lihim na kaharian na nagmutet. Hindi niya alam kung sino ang pumapatay ng napakaraming halimaw sa ilang segundo. Siya ay dumating sa konklusyon na ang responsableng tao ay hindi maaaring maging isang taong mahina. Noong una, naisip niya na maaaring si Chu Bulang ito, ngunit pagkatapos ay pinaalis siya dahil ang kanyang mga pisikal na katangian ay napaka-passive. Pagkatapos ay naisip niya na maaaring ito ay si Yun Xiao, ngunit pinaalis din siya dahil siya ay isang salamangkero na maaaring pigilan ang mga necromancer, ngunit hindi sila mapapatay sa loob ng ilang segundo. Agad niyang inalis si Jiang Chen dahil siya ay mababa ang antas. Ginising niya ang lason at uri ng paglago ng lahat ng bagay na walang epekto laban sa mga undead. Sa isang nagulat na hitsura, nagsimula siyang tumingin sa unahan at nagsimulang magtanong kung ang taong pumatay sa mga halimaw ay si Mu Hankyu. Hindi niya alam kung ganoon kalakas siya. Unti-unting lumapit sa kanya ang mga necromancer. Nang makita ito, nagsimula siyang tumakbo ng mas mabilis. Ngayong may isang tao sa koponan na maaaring talunin kaagad ang halimaw, naisip niya na may oras upang iligtas ang iba. Hiniling niya kay Jiang Chen na kumapit ng kaunti pa. Kasabay nito, sa ibang lugar sa nayon, may naglagay ng kamay sa sugat na nasa balikat nila. Ang taong ito ay lubhang nasugatan, siya ay walang iba kundi si Mu Hankyu. Sa likod niya, may isang kawan ng mga necromancer na humahabol sa kanya. Siya ay lubhang nasugatan na may mga gasgas sa buong katawan. Habang hawak niya ang sugat sa kanyang braso gamit ang kanyang kamay, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagsimulang dumugo. Napakadesperado niya dahil ayaw niyang mamatay. Siya lang ang may propesyon sa kanyang pamilya. Kinailangan pa rin niyang lumahok sa kampo ng mga batang talento at pasiglahin ang kanyang pamilya. Ang kanyang pag-asa sa buhay ay unti-unting nawala. Sa lalong madaling panahon, mauubusan siya ng enerhiya. Hindi man lang niya magagamit ang kanyang pangunahing kakayahan na tinatawag na speed. Nagsimula siyang umiyak dahil gusto niyang umuwi at ayaw niyang mamatay. Sa sandaling iyon, nakita niya ang ilang mga necromancer na tumatakbo palayo, at nang makita ito, nagsimula siyang magtanong kung ang kanyang kasamahan sa koponan ang pumatay sa undead. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis, at makalipas ang ilang segundo, narating niya ang dulo ng eskinita. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang Little Nine's Poisonous Mist mula sa kanto. Nang makita ang malakas na enerhiya na ito, hindi niya maiwasang magulat at gumaan ang pakiramdam sa pag-aakalang siya ay nailigtas. Kinailangan lang niyang kumapit ng kaunti. Ngunit para sa kanyang malas, ang kanyang lakas ay ganap na naubos na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Habang nakataas ang dalawang braso sa sahig, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig, naisip niyang hindi ito maganda. Ang mga necromancer ay nagsimulang lumapit sa kanya at naghanda sa pag-atake. Nang makita ito, nataranta siya, iniabot ang kanyang kamay pasulong, at sa desperadong tingin, nagsimulang humingi ng tulong. Sa sandaling yon, lumitaw si Jiang Chen, at sa isang seryosong hitsura, nagsimula siyang tumitig sa kanya. Nang makita na ang taong tinatakasan ng mga necromancer ay si Jiang Chen, hindi niya maiwasang mabigla. Sinimulan niyang abutin ang kanyang kamay patungo sa kanya, at sa isang nagulat na tingin, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nangyayari at kung paano ito naging posible para sa kanya na maging napakalakas